Ang pinakamagandang talagang way, ito lang madugo kasi pag nag-develop ng leader, yung oras mo ang kakainin. Tara, manood tayo sa bahay. So, OPP. Ikaw, pagtsagaan mo na lang, wala ka naman choice. Nag-build ka eh. OPP and the of our times. Number 2, law of attraction. Or, ang tinatawag na the secret. Pasensya na po, ang ganda ng sulat ko. Okay. Number 3, ano pa? Yung lahat ng videos ko sa JLIM fan page sa Facebook. Tapos, number 4, yung Joseph Lim Changing Mindset sa YouTube. Narinig niyo? Sino yun? Okay. Law of Attraction, The Secret, Changing Mindset, OPP, NDO. Okay. Tapos, at least one book. Magre-recommend ako ng certain libro. It's either Who Moved My Cheese or Rich Dad Poor Dad. Mahirap magbasa ng libro, lalo na pag hindi ka sanay. Ganon din po ako nung nagsimula. Alam mo yung isang page, dalawang page, nalulula ka na. Kasi nakagraduate po ako ng college dahil lang po sa pagiging matalinaw ko. Okay? Alam ko yung mga sagot ng classmates ko, tapos nagtutulungan kami lagi. Tapos sinusulat ko yung mga sagot sa gitna ng test booklet. Kasi ang sarili kong point of view, yung teacher nga natin, hindi nila ma-memorize lahat ng subject. Di ba every subject, iba't ibang teacher? Tapos sila naman, gusto nila lahat tayo, ma-memorize natin yung lahat ng tinuro ng iba't ibang teacher. Eh kung sila nga hindi nila ma-memorize, what kaya tayo? Di ba? Kaya sabi ko, ba't ko papahirapan ng sarili ko? Yung teacher ko, tanungin mo, hindi naman nila tanda, kaya lang malakas loob nila kasi nagsasalita sila, may libro sila. Tama, o. Ano kailang pinanganak si ganito? Titingin siya. Oh, mali ka. Di mo malakas loob niya kasi may titingin siya. Subukan mo tanggalin mo rin magkaroon ng exam. Di ba, paminsan na, hindi rin ganun sila ka-memorize. Now, ang point ko, sabi ko, bakit ko papahirapan ng sarili ko ng isang bagay na after ko pag-aralan, after ilang buwan, makakalimutan ko rin. Yun yung isang way. Pero because of networking, doon po ako natutong magbasa ng libro. Sabi nga nila, sa panahon ngayon, ang pinaka-nakakatakot, hindi naman yung matalino eh. Ang pinaka-nakatakot, yung hindi marunong mag-adjust sa nangyayari sa panahon ngayon. Yung hindi natututong mag-relearn. Ibig sabihin, matuto ulit. Ngayon, balik tayo dito. Ito munang 1 month na dapat magawa. At least, may isama mo rin siya sa iba't ibang home party. Matuto siya mag-OPP. Para sa akin, yun ang makakategorize ko na ng leader. Ibig sabihin, ang leader marunong mag-present. Kasi ang leader na tinatawag, napakalaki ng ibig sabihin sa industriya. May ibang downline makulit, upline leader. Member na ba? Hindi pa upline, sasali pala. At yung leader na niya, ang leader merong follower. Pag may mga kausap akong networker, isa lang lagi kong tanong, nasaan ang mga leader mo? Pag wala kang leader na maiharap sa akin, ibig sabihin, hindi ka pa nasa category na magandang klaseng leader. Nandun ka pa sa nag-a-adjust. Kasi, paano mo sasabihin leader ka kung wala ka naman follower? Tapos, pag meron siya pinamit sa akin leader, dun ko i-weigh kung gaano kabigat, gaano ang alam ng mga leader na to. Ang tanong ko lagi naranasan mo na ba ilang araw na hindi umuwi sa bahay nyo? Naranasan mo na bang magutom? Naranasan mo na bang matulog sa bus? Matulog sa bus station? Kung naranasan mo na yun, para sa akin, malupit na networker yon. Hindi ko tinitingnan yung income Ang tinitingnan ko lagi, yung experience. Kasi the moment you have the right experience and you have the right attitude, the income will just follow. Hindi nyo kailangan habulin yung pera. Hayaan nyo ang pera ang maghabol sa inyo. Sabi nila, pag magaling ka, hindi mo kailangan i-brag. Pag magaling ka, may mga tao na gagawa nun na ibabrag ka, iyayabang ka para patunayan yung galing mo. And it's true. The moment ang networking industry napakaliit. Pag makapag-establish ka ng good names, expect mo, ikaw mismo ang hahabulin ng iba't ibang networker. And sabi ko kahapon na ba magkakasama kami papunta sa, saan na ba tayo pumunta?
Argao. Okay, papunta kami sa Argao. Ngayon, may mga 2011 pa na mga nag-message sa akin ng mga iba't iba. May networker, may hindi, na gustong sumali. Imagine mo yun, ako na nga paminsan tumatanggi sa mga prospect. Literally, hindi po sa paghahalong pagyayabang, pero ang dami ko pong hindi ko pinapansin. Dati, pag tinanong ako, anong ginagawa mo? Networking. Yung gusto ko mag-open ang pang-usapan kasi re-recruiting ko siya. Ngayon, pag tinanong mo ako, anong ginagawa mo? Siguro wala, tambay lang po. Paano ka nabubuhay? Pinapadalan ko ako ng magulang ko ng pera kasi nasa ibang bansa sila. Kasi ayaw ko nang humaba pa yung kwentuhan. Pero nung nagsisimula akong katulad nyo, ay nako guys, sabi ko 24 hours ako nagsasalita, okay lang sa akin. Kasi para sa akin, bakit paminsan ayaw ko mag-recruit? Kasi para sa akin po, it's a great responsibility pag meron akong na-recruit na bago. Bakit? Guys, always remember, yung mga tao na nag-join sa inyo, ang tiniwala nila, hindi lang naman 7,980. Anong tiniwala nila? Buong buhay nila. Yung pangarap nila, tiniwala nila na ibibigay sa'yo, sige, ikaw bahala. Kaya dapat sa inyo din, ibalik nyo rin yung tiwalang binigay. Take note, hindi madaling responsibility na meron isang tao na buong buhay na binigay sa'yo. Kaya lang, may iba sa atin, mababaw lang ang tingin sa networking, nakikita lang natin, yung 7,980, yung 1,515. Bakit may mga iba sa atin nasasaktan pag nare-reject? Alam niyo kung bakit? Kasi hindi genuine nang iniisip nyo, kaya nyo siya nire-recruit kasi gusto nyo siyang tulungan. Kasi kung ang isip nyo, kaya pa siya nire-recruit kasi gusto kong tulungan, pag nire-reject ka, masasaktan ka ba? Hindi, bakit? Gusto mo siyang tulungan eh. Pero kung iniisip mo, pag nag-join to, may 1.5 ako, at nire-reject ka, masasaktan ka? Yes, kasi ang iniisip mo, 1.5. Kaya marami sa inyo nasasaktan kasi puro 1.5 lang nasa isip nyo sa prospect nyo. Prinisenta nyo, pinakain nyo ng donut, di ba? Prinisenta nyo, tapos hindi sumali. Talagang sasama loob mo. Nawalan ka na ng 1.5, pinakain mo pa. Di ba? Pero but if genuine yung tulong nyo, hindi po kayo masasaktan nun. Okay, ngayon. Ano ang pinaka magandang unang stage? The moment. Una, mag-iipon ka ng maraming leaders. Sabihin na natin, 7 heads ka. Okay? Ngayon, guys, bibigyan ko kayo ng routine, ng schedule ko, nung nagsisimula ako. Paano yan? Pag meron na po akong downline, magkakaroon ako ngayon ng tinatawag na calendar schedule. Paano to? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Meron AM at PM. Literally guys, pinupuno ko yan. Paano tamang scheduling? Hindi po maganda yung pag-i-schedule yung pagkagising mo sa umaga. Ano kaya gagawin ko? Sa kalaming katanong, ako, 1 week before, puno ng schedule ko ng gagawin ko araw-araw. Paano yan? Di ba may mga downline ako dito? Sabihin natin may downline akong isa. Anong gagawin ko sa kanya? Kausapin ko. Kumusta? Kailan tayo pwede may kausapin? Apply, sige, meron ko akong prospect ng Sunday. Ngayon, Sunday, nandiyan, sabihin natin pangalan si, sino pa ba? Chris. Sabihin natin si Chris. Okay. Sa Sunday, PM, 1 PM, si Chris. Ito naman, sabihin natin, si Lilibet. So, Lilibet kaya tayo pwede may kausapin. Ibigay naman siya, Monday, AM, Lilibet. Ibig sabihin guys, dapat hindi ako titigil hanggat hindi ko ito napupuno. What if nagbigay ng schedule dito? Sino magbibigay niyan? It is your obligation na punuin to ng schedule. Paano? Mag-directing ka. Meron akong sabihin natin, PM, wala akong ibang gagawin dito, prospecting ako. Ibig sabihin ng prospecting, yun yung mag-Facebook ako, mag-message ako sa lahat na do you want to earn extra income, magpa-flyers ako, or mamumusakal ako. Sa pagpupusakal guys, maraming ways. Ang pinakasimpleng way para magkaroon ng open conversation is to smile. May nasa lubong ka, hindi pag ngumiti, hindi ko sabihin mo na. Ganun lang naman.
huwag kayong matakot sa rejection. Wala naman mawawala kung mare-reject ka. Sometimes hindi ako nagdadala ng relo. Ang mga pang-open ko lagi, anong oras na? Pag nagsagot, buti ka ba, mukhang big time ka na. Binibiro kong gano'n. Tapos pag nagsabing, ang tawag niyan, pag nagsabing hindi nga eh, bakit ano bang ginagawa mo? Kasi ang Pilipino, it's very normal. Kung anong tanong mo, ibabalik na sa'yo. O, tama. Di, pag binalik sa'yo, usapan na, meron ka na panibagong prospect. May iba kasi ang konti lang kasi apply kaibigan ko, di maggawa ka ng sariling circle of friends. Ako mahilig akong sumama kung kani-kanino. Kasi nga, di ba pag sumama ka sa bagong circle of friends, may mamimit kang bagong mga tao. Yung palang bagong re-recruitin mo. Minsan ako makulit. Sa mga, 7-Eleven. Ang hilig, di ba, pagbayad mo, bayad ka ng 500. Tatanungin ka bigla, Sir, meron po ba kayong 5 piso? Alam mo, sagot ko niyan, andiyan mo bigay, Sir, meron ko bang 5 piso? Eh, kung may pila sa likod. Sadya akong lalakas ang boses ko. Miss, ba't ka ganon? Parang katulad ng ex ko. Yeah, bakit naman, Sir? Yeah. Eh, binigay ko na lahat, kulang pa rin eh. Diba? Kaya, matatawa hindi. Pag natawa, may conversation na kayo. Pag makuha mo na yung number, sabi nyo, hindi, binibiro lang yun. O miss, baka gusto mo ng pagkakitaan ito, calling card ko. Pwedeng ganon. Maraming ways. Sa mga empleyado, ganon din. Buti ka pa naka-uniform na, ang big time mo na siguro. Pag nagsabing hindi nga, bakit? Hindi. Eh kasi kulang, oy, may swerte mo, meron akong kaibigan na negosyante. Magtatayo silang, alam mo, ito dialogue nyo, kabubukas lang ng office nila sa may Keppel Building. Eh, naghahanap sila ng mga gustong kumita na part-time. Eh, since nag-iimplyado ka, di gawin mo na lang part-time, i-recommend na lang kita sa kanya, gusto mo ba? Na sabihan ko yung kaibigan kong negosyante, na i-recommend kita para matanggap ka agad. Kasi pag kinausap ko, kapag bibigyan ako noon, eh, nakita ko naman sa'yo, parang napakasipag mo, and sayang naman kung hanggang yan lang kikitain mo. Di ba ibig sabihin, nag-build up mo na agad yung business mo. Kesa yung, Miss, gusto mo bang extra income? Pangit sa pandinig eh. Parang low-end, walang dating. Pero pag sinabi mo, meron akong business partner na kabubukas lang ng office sa Keppel Building, na kung gusto mo i-recommend kita para magkaroon ka ng additional income at para ikaw na lang matanggap kesa sa dami ng pwedeng kunin, di gusto mo bigay ko sa'yo yung card. Di pag nasabi ko, okay, di kuha ka na ng calling card mo. Hindi naman niya alam kung sa'yo yun o hindi. Huwag mong lagyan ng picture mo. Di ba? Kasi ang ibang calling card may picture. Huwag mong lagyan. Bigay mo sa kanya. Ito yung calling card. Di pag tinext hindi niya alam ikaw pala ka-text niya. O, tama. Di ngayon, pagdating dito, dapat ipamit mo sa upline mo or downline mo. Huwag muna ikaw, kasi nga, mababadtrip naman yung biglang ikaw pa rin nakita. Hayaan mo muna yung upline mo mag-present. After mag-present, ma-mindset, ma-explain na yung mabuti. Pag positive na, saka ka, i-text ng upline mo, o bro, magpangita ka na. Dito ka na mag-explain bakit gano'n. Dala mo na dito. Sa magagandang babae, kahit hindi man maganda ang babae, madaling maging maganda sa pagdadamit, sa pagtamang pag-makeup. Okay, itong technique ng isa. Ang way na laging ganito, pag may nakita ka mga grupong lalaki, lapit ka. Lapitan mo isang lalaki, sabihin mo, uy, okay lang, kunin ko number mo. Maganda kang babae, maganda suot mo, yung medyo may konting na pinapakita ka. Yung mga ganun na. Uy, okay lang, kunin ko number mo. Ibibigay hindi. O, pag text mo sunod, okay lang ba magkita tayo sa Ayala? Kasi ang cute mo talaga. Lalaki ulo ng lalaki. Grabe, crush na crush siya. Eto pa, iyayabang niya dun sa kaibigan niya. Tama, uy, grabe, tingin mo, uy, kinuha na number ko, tinext pa ako ngayon, no? Hindi siya yung bida. Makipagkita siya, hindi. Pag makipagkita, diretso mo dalhin dito. Nagkaroon ka ng invite na walang ka-effort. Kasi maraming way. Sabi ko nga lagi, huwag mong lagyan ng period ang kama. May mga iba kasi, apply, mahirap mag-network. Diba sabi ko kahapon, kung nandito kayo kahapon, lahat ng networker gustong yumaman. But it's very rare na may isang networker na gustong yumaman 100%. Karamihan ng networker, 10% gustong yumaman, 90% ayaw. Bakit? The moment sinasabi mong apply, mahirap mag-network. Apply, wala na kasi akong prospect.
Upline, wala kasi akong panggalaw. Pag lahat negative ang sinasabi mo,